Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 14:11. Haha Cloud, Terena, ayaw mo bang ipaghiganti ang kapatid mo? Kailangan mo muna akong maabutin kung gusto mong maghiganti, baka mangarap ka. Sa loob ng simboryo, sa itaas ng kagubatan, kontrolado ni Jack ang lumilipad na espada upang mabilis na lumipad, lumayo kung saan hindi man lang siya ma-attack ni Cloud, at inikat ang ulo at pinagtawanan ang kalaban. Anak, sa tingin mo ba hindi kita maabutin? Kinagat ni Cloud ang kanyang mga ngipin sa galit, pinitik ang kanyang palad, direktang naglabas ng isang piraso ng papel na anting-anting, at nag-inject ng ilang aura sa anting-anting. Nagbigay ng kaunting liwanag ang papel, at idinikit ni Cloud ang papel sa kanyang katawan, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng higit sa 2 beses. Ano, hindi pa nakakita ng ganoong kayamanan si Jack? Nang makita niyang papalapit na ang distansya nilang dalawa, napabuntong hininga siya sa takot, at ang mukha niya ay agad na naging pangit. Hindi na siya naglakas loob na asarin siya. Kung tutusin, nakasakay na siya sa malayo, at dapat ay ganap na ligtas din si Daniela at ang iba pa. Gayunpaman, nalaman niya na kahit na ginamit niya ang kanyang bilis sa oras na ito, mas mabilis pa rin ang bilis ni Cloud, at ang distansya mula sa kanya ay papalapit. Damn, anong klaseng papel ito sa katawan niya? Actually, galit na galit si Jack, at sa mga oras na ito, naikuyong na ni Cloud ang kanyang mga kamao at pinasabog siya. Muling lumitaw ang dalawang nakakatakot na mahabang dragon na may kasamang isang uri ng gumugulong na dragon, dumiretso sa harap ni Jack na nagbigay sa kanya ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Lumingon sa likod si Jack at nakitang dumiretso sa kanya ang napakalaking dragon ng aura at hindi siya mabilis. Lumipat siya sa kaliwat kanan, walang paraan para maiwasan ito. Kung nahulog ito sa kanya, siguradong patay na siya. Kaya ko lang lumaban. Kinagat ni Jack ang kanyang mga ngipin, huminto, hayaang lumutang ang lumilipad na espada sa kanyang harapan, pagkatapos ay hinawakan ito sa kanyang palad, at nilaslas patungo sa harapan. Mga sinaunang espada. Muling ginamit ni Jack ang kanyang pinakamataas na antas ng martial arts wave swords, at kaagad sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang aura ng lumilipad na espada. Medyo mabangis ang itsura nito at lumipad pasulong. Dumiretso ito sa dalawang espiritual na dragon. Biglang nagkaroon ng nakakatakot na dagandong. Saglit na natigilan si Jack, at agad na lumipad sa unahan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling pag-atake ay dapat na lumaban sa loob ng ilang segundo. Ngayong mabibili na niya ang sarili niya ng ilang segundo pa, maaaring nanalo na siya ng oras para mabuhay. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran, at pagkatapos na kumapit ng 2 segundo, hindi na napigilan ng mga lumilipad na espada ni Jack. Nawasak sila pagkatapos ng ilang sandali. Lumapit sa kanya ang 2 dragon na may natitirang kapangyarihan. Gayunpaman, masyadong mabilis ang lumilipad na espada ni Jack. Hinawakan ni Jack ang lumilipad na espada at hinimok itong lumipad pasulong. Ilang sandali pa, at lumawak muli ang distansya, at lumipad siya nang hindi maabot ng attack range ng 2 dragon. Sa huli, ang mga dragon ay nahulog sa kakahuyan na parang 2 bomba na sumasabog sa apoy at nakakatakot na momentum. Kabanata 14:12. Masyadong matalino ang batang ito. Napatingin si Cloud at sa sobrang galit ay hinabol niya ulit. Napakalinaw din sa kanyang puso na kailangang harapin si Jack sa lalong madaling panahon, kung hindi, mag-e-expire ang epekto ng kanyang tableta, at kapag walang epekto ang tableta, walang alinlangan na mamamatay siya. Napakabilis ng takbo nilang dalawa, at may mga after images sa ere habang nagpapatuloy ang habulan. Kung ang tableta ng taong ito ay sensitibo sa oras, ang papel sa kanyang katawan ay dapat ding sensitibo sa oras. Jack habang nasa mabilis na paglipad, at iniisip, pumunta ka sa impyerno. Gayunpaman, muli siyang naabutan ni Cloud, at muling lumitaw si Jack sa loob ng kanyang saklaw ng pag-atake. Kinuyam niya ang kanyang kamao at muling nagpasabog patungo sa harapan. Umuungol. Muling lumitaw ang 2 malalaking dragon, umuungal, at dumiretso kay Jack. Ang lalaking ito ay humahabol na naman. Sa noo ni Jack, tumulo ang pawis, at kinailangan niyang magbackhand para muling lumaban. Siyempre, kapareho ng huling pagkakataon, pagkatapos ipakita ang pag-atake, agad siyang tumalikod at nagpatuloy sa pagtakas. Tumigil ka, hindi mo magagawa ito, nagpanik si Cloud. Kung magpapatuloy ito, kapag lumampas na sa time limit ang epekto ng tableta sa kanyang katawan, talagang mahihirapan siya. Matapos maabutin paminsan-minsan, patuloy na nilabanan ni Jack ang pag-atake, pagkatapos ay tumakbo at nagtago. Binibili niya ang sarili ng ilang segundo bago tumalikod at nagpatuloy sa pagtakas.
Ipinagpatuloy ng dalawa ang paghahabol at labanan na ito, at nagkaroon ng kakila-kilabot na tunog ng labanan sa kagubatan, na tila mabangis. Makalipas ang 10 minuto, natatakpan ng pinong butil ng pawis ang noo ni Jack. Gaano katagal ang epekto ng tableta ng lalaking ito? Hindi ito gagana kung magpapatuloy ito. At saka, pinalitan ng kabilang partido ang papel na anting-anting. Napakaraming papel ng anting-anting sa kanya. Lalong pumangit ang mukha ni Jack. Para mapigilan siya sa pagtakbo, patuloy siyang pinagalitan ng kabilang partido mula sa likuran, na nagsasabi na siya ay isang maton, at na siya ay natakot. Gayunpaman, alam na alam ni Jack sa kanyang puso na gusto lang siyang guluhin ng kabilang partido, kaya imbes na marinig ito ay tumakas na lang siya. Gayunpaman, hindi ito pareho, mas mataas ang cultivation base ng kabilang partido kaysa sa kanya, kung magpapatuloy ito, tiyak na mauubos muna ang aura sa kanyang katawan. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig si Jack ng sigaw mula sa likuran. Agad siyang huminto at lumingon sa likod upang makitang si Cloud ay gumawa ng masakit na ekspresyon, at ang momentum sa kanyang katawan ay talagang umuurong ng kaunti. Haha, okay, mahusay. Tuwang-tuwa si Jack. Ang epekto ng tableta ng kabilang partido ay tila nagsimulang maglaho, at ang kabilang partido ay makakatanggap ng backlash ng tableta sa susunod. Kabanata 14:13. Ang ekspresyon ni Cloud ay medyo masakit, at ang kanyang lakas ay talagang nahulog mula sa tuktok ng True God Realm, mabilis na bumalik sa late True God Realm, at pagkatapos ay anggit ng True God Realm. Diyos ko, nasa gitna siya ng True God Realm at nahuhulog pa rin. Lalong natuwa si Jack matapos makita ang cultivation base ng kalaban, pero nahuhulog pa rin siya. Sa kasong ito, magiging napakasimpleng patayin ang kalaban. Kapag natapos na ang epekto ng tableta, para siyang pus ang may sakit. Sa huli, ang cultivation base ni Cloud ay talagang naging cultivation base ng unang yugto ng Demigod Realm, at pagkatapos ay tumigil, na parang hindi siya naging master ng True God Realm. Maagang yugto ng Demigod Realm. Napangiti si Jack, at nakahinga siya ng maluwag. Labis siyang nag-aalala na mapatay siya, ngunit ngayon, lumipas na ang epekto ng tableta ng kabilang partido, at ligtas na siya. Tumingin si Cloud kay Jack bago tumalikod para tumakbo palayo. Gayunpaman, huminto si Jack sa harap niya sa isang iglap at nginisyan siya, makakatakas ka pa ba sa ganitong bilis at sa cultivation base na ito? Mukhang maganda ang epekto ng iyong papel, ngunit pagkatapos na mawala ang cultivation base, ang bilis ay bababa din. Anak, apo ako ng pamilya Hunt, sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang patayin ako, tapos ka na. Cloud gritting his teeth, banta ni Jack ng mapait. Master Hunt, tanga ka ba? Naglakas loob akong patayin ang kapatid mo, kaya natatakot akong patayin ka. Ngumisi si Jack, at saka, walang ibang tao dito. Hinabol mo ako kanina, sa tingin mo ba papakawalan kita ngayon? Sa tingin ko sanay ka na sa panganay na Young Master, iniisip mo na napakapakinabang ng pangalan ng Hunt family mo, di ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Nagnganga ang mga ngipin ng kalaban at nagpaputok ng dalawang suntok. Sayang naman at hindi maganda ang itsura nitong dalawang dragon. Kung ikukumpara sa ngayon, malayo talaga sila. Ang laki ng dalawang ulo na dragon ay 1/3 lang ang laki ng mga nauna. Mas magandang sabihin na para silang dalawang maliliit na ahas. Direktang nagpasabog si Jack ng dalawang magkasunod na espada, at ang dalawang aura ng espada ay sumabog sa dalawang maliliit na dragon, at pagkatapos ay dumiretso ang isa pang espada kay Cloud. Nataman si Cloud at nahati sa dalawa ang buo niyang katawan, at nahulog siya mula sa taas sa ere, at hindi siya gumalaw. Matapos patayin si Cloud ay agad na lumipad pababa si Jack at kinuha ang espada sa kamay ni Cloud at ang singsing nito. Dahil sa takot na matuklasan ay agad siyang kumurap at nawala sa gitna ng mga puno. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Jack sa isang kuweba, saka umupo, at nabawi muna ang kanyang aura. Matapos niyang mabawi ang aura sa kanyang katawan, natuklasan din niyang dumidilim na rin ang langit, at halatang dumilim na ang langit. Paimpol niyang isinuot ang espada ng kalaban sa sarili niyang singsing, inilabas ang laman ng kanyang singsing, at inilagay sa harapan niya. Kailangan kong sabihin na marami talagang mga token sa Young Master Hunt's ring na ito, lahat sila tinipon ni Jack. Bilang karagdagan sa mga token, mayroong ilang mga table task, at natuklasan din ni Jack na mayroon talagang isang maliit na bote na naglalaman ng 5 tableta. Ang pil na ito ay isang malabong pulang kulay. Malinaw niyang naalala na ang Pildores na ininom noon ng kabilang partido ay ang ganitong klase ng Pildores. Bilang karagdagan sa tableta na ito, mayroon ding maraming mga espiritu ng damo. Mayroong maraming mga espiritu ng damo sa pangalawa at unang ranggo. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang piraso ng ganoong uri ng misteryosong papel na maaaring mapabilis ang kanyang paglipad.
Maraming nakawan. Ngumiti si Jack, iniligpit ang lahat, at itinapon sa isang tabi ang singsing ng kabilang partido. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglabas na lang siya ng ilang set ng mga materyales para maghanda para sa alchemy. Muli siyang kumuha ng second grade low-level na pill formula mula kay Young Master Hunt, tiningnan ng maigi, at inihambing ang mga materyales sa kanyang harapan. Bahagyang ngumiti si Jack, susubukan ko itong second grade low-level pill. Kung mapapadali ko ito ng matagumpay, magiging second rank alchemist ako. Kabanata 14:14. Nang maisip niya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na pinuhin ang second grade pill, nagkaroon ng pananibik sa puso ni Jack. Dati, wala man lang siyang raise eta para sa second grade pill. Masyadong mahalaga para sa kanya ang ganoong bagay, ngunit kahit na mayroon nito, imposibleng maibigay ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kompetisyong ito, ang pangalawang Young Master ng Hunt family, ang Pill Refining Master, pagkatapos na patayin ni Jack, ay nag-iwan sa kanya ng ilang second grade pill formula. Ngayon, maaari na rin niyang subukan ang pagpino ng second rank low-level na pill. Kung siya ay matagumpay, siya ay magiging isang second grade low-level pill alchemist. Tinataya na ang tanging naturang pill alchemist ay si Chet Hunt at ang unang elder ng pamilya Cabello. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya ng pinigilan ni Jack ang kanyang pananibik, at sinimulang painitin ng paunti-unti ang pill furnace sa kanyang harapan, at pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang spirit grass sa pill furnace ng maayos, habang sinimulan niyang kunin ang katas ng gamot sa masiglang damo. Sa paglipas ng panahon, ang kahirapan sa pagpino ng second grade pill ay halatang mas mahirap kaysa sa first grade pill. Nabigo si Jack noong naghahanda siyang i-condense ang pill. Ang init ng gamot ay sobrang init na halos maprito ang pagan. Sa huli, ang samahan ay hinampas. Ang unang hanay ng mga mahalagang panggamot na materyales ay tinanggal. Hoy, ito ay talagang mas mahirap kaysa sa pagpino ng first grade na tableta. Pinunasan ni Jack ang mga butil ng pawis sa noo at hindi maiwasang mapabuntong hininga at isipin iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang second grade pill. Kung walang patnubay ng isang master, maaari ko lamang sundin ang pagpino ayon sa sitwasyong na itala sa recipe ng tableta, at hindi madaling makarating sa huling hakbang. Matapos magpahinga ng 10 minuto, sinimulan ni Jack na pinuhin ang pangalawang mga materyales na panggamot. This time, halatang mas mabilis ang takbo ni Jack kumpara kanina, at mas sanay din siya. Bilang karagdagan, natutunan niya ang ilang karanasan mula sa nakaraang panahon, binigyang pansin ito ni Jack. Ang proseso ng pagpino ay talagang naging maayos. Sa wakas, ngumiti si Jack nang walang pakialam at bahagyang itinaas ang kamay, lumipad pataas ang isang maliit na tableta sa furnace, at saka lumutang sa harap ni Jack. Haha, mabuti naman. Tumawa si Jack, at masaya siya. Ang isang tableta sa unang bahagi ng ikalawang yugto, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pangalawang pagpipino na ito ay magiging matagumpay. Nang muli niyang tingnan ang labas ng kuweba ay nakita niyang medyo maliwanag na ang langit. Mayroong mga 4 na araw pa ang natitira. Sa kompetisyong ito, matatag ang ating unang pwesto. At saka, napakaraming tao ang napatay natin at nakakuha ng maraming espiritong damo. Siguradong naghahanap ng espiritong damo ang iba. Habang nandito ako, susubukan kong makapasok sa huling yugto ng True God Realm. Kung tutuusin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag umalis tayo. Tiningnan ni Jack ang pill na nasa kamay niya, puno ng kumpiyansa. Nakarating na siya sa gitnang yugto ng True God Realm. Medyo matagal na. Napakalakas din ng aura sa katawan na ito, at naging matatag din siya sa larangang ito. Naniniwala siya na sa second grade low level na pill na ito, maaari niyang maabot ang True God Realm sa late stage ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lumabas, malamang na target siya ng mga tao sa pamilya Hunt. Kung makapasok siya sa huling yugto ng True God Realm, kasama ang kanyang sandata, hindi niya kailangang matakot sa master ng pamilyang Hunt. Malaki ang tiwala ni Jackie sa kanyang fighting power. Kung mayroon siyang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa tuktok ng True God Realm, hindi ba't may halos 3 pick ng True God Realm sa kanyang White Family? Ang kabuuang lakas ng White Family ay tiyak na tataas sa susunod na antas. Siyempre, gaano kaiba ang lakas sa pagitan niya at ng Master of the Hunt Family? Hindi sigurado si Jack kung kaya niya itong labanan. Kung tutuusin, hindi naman sila nag-away sa isa't isa. Hindi banggitin na ang master ng Hunt family ang pinakamalakas na tao sa mga shadow families, at kahit na sabihin siya ang pinakamalakas na master ay hindi isang pagmamalabas. Kabanata 14:15. Matapos pag-isipan ito, nakita ni Jackie ang bakana ng kuweba at naramdaman niyang medyo tago pa ito, at nasa labas na ng kagubatan ito kaya dapat walang problema.
Pagkatapos ay inilagay niya ang tableta sa kanyang kamay ng direkta sa kanyang bibig, at pagkatapos ay nilunok ito sa isang kagat. Habang ang tableta ay pumasok sa kanyang tiyan, isang kakilakilabot na mahusay na enerhiya ang nawala. Ang enerhiya ng second grade pill na ito ay talagang hindi simple. Kahit na ito ay isang mababang antas na tableta, ang enerhiya sa loob nito ay tiyak na ilang beses na mas malaki kaysa sa isang tableta sa unang baitang. Agad na pinatakbo ni Jack ang exercises at sinimulang hilahin ang aura sa kanyang katawan unti-unti, at dinala ito sa direksyon ng kanyang aura center. Sa paglipas ng panahon, kitang-kita rin ang mahinang aura sa katawan ni Jack, at medyo lumalakas ito. 2 araw pa ang lumipas, at 2 araw na lang bago matapos ang laro. Si Daniela at ang iba ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno na may malungkot na mukha. Master Jack, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Matatapos na ang laro bukas, hindi ko alam kung mahahanap natin siya ngayon. Nang maisip ni Martin si Jack, nagpakita rin ito ng kalungkutan. Talagang makakabalik siya, kuya ko siya, naniniwala ako sa kanya. Isa-isa siyang gumawa ng mga milagro, this time, siguradong gagana. Naikuyom ni Yul ang kanyang mga kamao at confident na sinabi. May anting-anting si Cloud, sa totoo lang medyo magulo. Kapag nahuli si Jack, mamamatay talaga siya. Bumantong hininga ang isang lalaki mula sa pamilya Tudor. Pakiramdam niya ay mabubuhay si Jack. Hindi naman sila masyadong busy at kanina pa sila naghihintay dito. Maraming tao ang madalas na lumilipad at tumingin sa paligid upang makita kung makikita nila si Jack. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, at hindi rin nila nahanap si Jack. Masyadong malaki ang posibilidad ng pagkamatay ni Jack. Kung buhay pa siya, logically, kahit malaki ang kagubatan, kailangan lang niyang laminggalinga dito. Sa lumilipad na espadang iyon, napakabilis niya, dapat niyang mahanap ang mga ito ng napakabilis. Anong kalokohan? Pag ganyan ang sinabi mo, bubugbugin kita. Tumayo si Rufus at mapait na sinabi sa lalaki, kapatid ko iyan, kaya ingatan mo ang bibig mo. Mas mabuti pang itikom mo ang bibig mo. Hindi mamamatay ang panganay kong kapatid. Master, ayoko rin sabihin, pero ilang araw na, hindi siya nagpapakita. At saka, sabi ni Miss Helena, nagsanib puwersa sila ni Jack, at pareho silang may combat effect kay Cloud. Yung isa uminom ng pill na iyon, kaya kung wala si Miss Helena, makakalaban kaya ni Jack mag-isa. Napabuntong hininga ang lalaki, nakaramdam ng kawalan. Sa sandaling ito, natahimik ang lahat. Dahil alam nilang lahat na malamang 10% lang ang posibilidad na mabuhay si Jack. Kabanata 14:16. Bakit hindi pa siya bumabalik? Pagkaraan ng ilang sandali ay may bumantong hininga na naman. Hoy, may isang lalaking nakatayo sa isang lumilipad na espada doon, lumilipad patungo dito. Sa sandaling ito, masayang sabi ng isang pamilyang Tudor na lumipad sa sangay. Talaga, mahusay. Nang marinig ito ni Helena, Daniela at iba pa, lahat sila ay nasa sabik, at agad na lumipad. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos nilang makita ng malinaw ang taong nasa lumilipad na espada, ang kanilang mga ekspresyon ay naging medyo pangit. Nang makalapit ang kabilang partido, natakot siya. Nang makita niya maraming tao dito, bagamat mula siya sa isang first-class na pamilya, siya ay mula sa pamilyang Canmore, at hindi siya natatakot sa anumang bagay sa mga ordinaryong oras. Gayunpaman, lahat ito ay mga Panginoon sa harap niya. Mayroong daan-daang tao sa ilalim ng kagubatan. Paano niya lalabanan ang sitwasyong ito? Great! Hello everyone! I'm alone, and I don't have any tokens. Kung may gusto kayo, ibibigay ko sa inyo. Sana wala kayong gagawin. Mapait na sabi ng lalaki. Siya ay nasa unang yugto pa lamang ng True God Realm. Bagamat hindi mababa ang cultivation na ito, hindi naman siya kalaban sa harap ni Helena, Daniela, Venus at Rufus, at wala man lang siyang kakayahang lumaban. Sino ang gusto ng token mo? Tsaka, matatapos na ang laro bukas. Hindi kami interesadong kunin ang mga token mo. Nang makita ni Daniela na hindi si Jack ang lalaki, puno ng disappointment ang puso niya. Binigyan niya ito ng galit na tingin, nag-cross arms at sinabing, umalis ka, mawala ka kaagad, maiinis ako kapag nakita kita ulit. Laking pasasalamat ng lalaki na hindi nila kinuha ang natitira sa kanya, pero mukhang naabala sila sa kanya. Hindi niya talaga maintindihan kung saan niya sinaktan ang dilag na ito, at talagang nagulat siya, hindi sigurado kung bakit sila naiinis. Okay. Nataranta ang lalaki, ngunit mabilis niyang itinaboy ang kanyang mid-grade flying sword diretso sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon talagang 4 o 5 miyembro ng White Family na lumilipad mula sa malayo.
Nang makita nila si Daniela at ang iba pang nakatayo dito ay lumubog ang kanilang mga mukha, at medyo natakot ang mga paparating na tao, iniisip kung aagawin ng mga babae ang kanilang mga gamit. Kain. Matapos silang makita ni Yul sa kakahuyan sa ibaba, agad siyang lumipad at sinigawan sila. Nakita ni Kain White na ito ay Yul, at siya ay napanatag, at pagkatapos ay tumingin sa kakahuyan sa ibaba, at nakita lamang na napakaraming tao ang nagtitipon sa lugar na ito, at napakaraming tao mula sa pamilyang White. Magaling, Miss Yul, mahusay, hindi ko inaasahan na narito ang lahat. Si Kain ay labis na nasasabik, at pagkatapos ay nagsabi, sa mga araw na ito, ang iilan sa atin ay talagang masyadong maingat. Nakita natin ang mga young master na napatay. Hoy, ang larong ito ay ganap na naiiba mula sa mga nauna. Sa puntong ito, parang may naisip si Kain. Pagkatapos tumingin sa paligid, nagtanong siya, nga pala, paano si Master Jack? Bakit hindi ko siya nakikita? Hindi niyo ba siya kasama? Nalungkot ang mga mukha ng lahat nang marinig nila ito. Hindi, may nangyari ba sa kanya? Nagpanik si Kain matapos makita ang lahat ng ganito at pakiramdam na hindi tama ang atmosphere. Sabi niya nang may pag-aalala, imposible, napakahusay ni Master Jack, at maganda ang kanyang talento, kung may mangyari sa kanya, ano ang magagawa natin sa pamilyang puti? Walang maaaring mangyari sa kanya. Ayan na, napabuntong hininga si Yul. Sa tono, sinabi niya sa kabilang partido ang nangyari noon, lahat ng detalye. Kabanata 14:17. Para sa lahat, talagang pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Hindi pa umiiyak si Kain. Umiiyak na ang isang babaeng sumama sa kanya, at tila isang malungkot na sandali. Tingnan mo, lahat, Jack, si Jack. Biglang nakita ni Daniela sa di kalayuan ang isang pamilyar na figure sa isang lumilipad na espada, lumilipad papunta sa kanila, at bigla siyang natuwa. Ang lahat sa kagubatan ay labis na nasasabik nang marinig nila ito, at lahat sila ay lumipad. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa langit dito. Hinanap ni Jack ang lahat, pero nang makita niyang napakaraming tao dito, ngumiti siya at dumiretso sa kanila. Ang galing, nakaligtas talaga siya. Tuwang-tuwa rin si Helena, sa hindi malamang dahilan, bahagyang namumula ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Alam namin na magagawa ito ni Master Jack. Agad namang tinapik ng isang lalaki ang kanyang hita na tuwang-tuwa. Oo, young Master Jack, siya ay isang master sa mga masters. Walang sino man ang kanyang kalaban, kahit na ang young master ng Hunt family. May isang lalaki mula sa pamilya Tudor na parehong nasasabik. Alam nilang lahat na ang buhay ng mga taong ito ay iniligtas ni Jack. Nung mga oras na yon, kung hindi pa naakit ni Jack si Cloud, malamang namatay na silang lahat dito. Haha, hello everyone. Ilang araw na hindi ko kayo nakikita. Nakangiting sabi ni Jack pagkatapos lumipad. Ikaw talaga, bakit ka na late dito? Natakot kaming lahat, natakot kami na patay ka na. Halos sumugod si Daniela para yakapin si Jack, pero nang maisip niya, sa harap ng lahat, akala ng lahat ay girlfriend ni Jack ang kapatid niya. Sa huli, nilabanan niya ang udyok sa kanyang puso at nagalit. Daniela, paano siya masisisi? Hindi madali para sa kanya na mabuhay. Tinatayang nasugatan siya. Kaya kinailangan niyang pagalingin ang mga sugat niya. At saka, hindi kami madaling mahanap sa ganoon kalaking kagubatan. Hindi madaling hanapin siya, kaya't nakagawa na siya ng maayos na pagpapahinga. Hindi maiwasang sabihin ni Helena kay Daniela. Oo, kailangan lang niyang mabuhay. Si Venus, na dati ay may pagkiling kay Jack, ngayon ay masaya rin para kay Jack, bagkus ay hinahangaan niya si Jack sa kanyang puso. Dapat niyang sabihin na talagang maganda ang paningin ng kanyang kapatid na makahanap siya ng napakahusay na lalaki. Sige, magpahinga na kayong lahat, bukas lahat tayo ay lalabas. Ngumiti si Jack, at pagkatapos ay lumipad pababa, at sinundan siya ng lahat at dumapo sa lupa. Nga pala, paano si Cloud? Patay na ba siya? Naalala ko na may anting-anting ang Hunt family nila na makakatulong sa paglipad at pagpapabilis ng flight. Ginamit ba niya ang bagay na iyon at hinabol ka? Matapos mag-isip saglit ni Helena, curious niyang tinanong si Jack. Nako, anting-anting pala ang tawag sa kakaibang papel na iyon. Biglang sinabi ni Jack, huwag kang mag-alala, patay na ang taong iyon. Pagkatapos gamitin ang anting-anting na iyon, talagang napakabilis niya. Pero kaya kong labanan ang ilang mga pag-atake niya. Tuwing lumalaban ako, patuloy akong lumilipad. Anyway, tumagal ito ng mahabang panahon. Nawala ang epekto ng kanyang gamot at pagkatapos mabacklash, ang kanyang cultivation base ay talagang nahulog sa demigod realm. Kabanata 14:18. Hindi naman, napakasama ng backlash effect ng tabletang ito.
Mula sa huling yugto ng True God Realm, muntik na siyang mahulog sa ikasyam na baitang ng Grandmaster. Nang marinig ito ng lahat sila ay bumuga ng hangin. Kailangan kong sabihin na ang tableta ay talagang makapangyarihan. Mapapabuti nito ang cultivation base at mapataas ang pagiging epektibo ng labanan sa maikling panahon. Ang bagay na ito, sa kritikal na sandali, ay ang susi sa tagumpay, ngunit ang presyo na binabayaran nito ay tila napakahusay. Siyempre, kung hindi dahil sa kakilakilabot na pagsalungat, hindi ito iinuman ni Cloud. Ngunit siya rin ang nasugatan, at hindi ang aming kalaban ang uminom ng tableta. Hindi napigilan ni Jack na huminto at nagpatuloy, salamat sa lumilipad kong espada, ang bilis, kung hindi, napatay ako ng lalaking iyon. Oo, nakikinig sa iyo, nakakakilig talaga. Sumagot si Rufus na may emosyon sa mukha, pagkatapos mag-isip, paliwanag niya sa lahat, nga pala, lalabas ang lahat bukas. At that time, if the Hunt family. Nagtatanong, sino ang pumatay sa kanilang pangalawa o panganay na young master? Walang sino man sa atin dito ang pinapayagang magsalita, alam mo ba? Pagkatapos ng lahat, ang iba pang 3 tao na nakakaalam tungkol dito ay patay na. Huwag kang mag-alala, niligtas ni Master Jack ang buhay natin, siguradong wala tayong sasabihin, lahat di ba? Agad na tinapik ng isang lalaki mula sa pamilya Tudor ang kanyang dibdib at sinabing, oo, siguradong hindi namin sasabihin. Kahit napatayin ako nito, hindi ko sasabihin. Sagot agad ng iba isa-isa. Ngumiti si Jack, pinitik ang kanyang palad, at talagang naglabas ng maraming token, at pagkatapos ay ibinigay ito kina Rufus at Helena, hatiin natin ang kalahati at kalahati. Bakit ang dami mong binibigay sa amin? Sobra na talaga, Kuya Jack, hindi namin ito matatanggap. Agad namang tumanggi si Rufus. Yeah, Jack, keep it. By the way, ang mga trophies na nakuha natin sa laban ay ipinamahagi sa iyo in proportion to your sister Yule. Hindi rin kinuha ni Helena ang mga token mula kay Jack. Bukod dito, nakakuha sila ng sapat na mga token. Walang problema ang makapasok sa top 3. Hindi na kailangan ng mga token ni Jack. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mapait na ngumiti si Jack at sinabing, kailangan mong ibahagi sa akin ang ilan dito, sobra na. Sobra na. Nagkatinginan sina Rufus at Helena, nagkatinginan silang dalawa. May kakaiba sa mga mukha nila. Tumanggaw si Jack, oo, napakaraming token ni Cloud sa kanyang singsing, kailangan kong bigyan ka. Ang mga token na nakuha ko mula sa kanya ay dapat hiteng maayos. Oo, Kuya Jack, inilagay ko ang lahat sa singsing na ito, at maibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Napangiti si Yule, ngumiti siya, at ibinigay ang singsing kay Jack. Kinuha ni Jack ang mga bagay at tiningnan, at ngumiti ng lubos na nasisiyahan, sa pagkakataong ito, nakakuha kami ng maraming espiritong damo at iba pa. Oo, sa pagkakataong ito ang laro, bagaman ito ay talagang malupit. Ngunit maaari itong ituring bilang isang ehersisyo para sa lahat. Ang kaligtasan ng pinakamalakas at ang mahina ay kumakain ng malakas. Ito ang tuntunin ng kaligtasan sa mundong ito. Sinabi rin ni Rufus na may damdamin, kapag lumabas tayo, ang mga tao ng pamilya Hunt, ang mga tao ng pamilya Lagorio, at higit pa ang mga tao ng pamilya Trevino, malamang na magagalit sila. Dagdag pa ni Jack, mayroon ding mga taga-Norman family, ang 3 young masters ng pamilya Norman, pinatay ko rin sila. Kabanata 14:19. Haha, ito ay dahil naglakas loob silang lumaban sa aking kuya. Sila ay naghahanap ng kamatayan sa kanilang sarili, hindi nakakagulat. Tawa ulit ng tawa si Rufus. Sa gabi, ang lahat ay basta-basta nang huhuli ng ilang halimaw at nagtipon-tipon upang lutuin ang mga ito. Dahil walang malalakas na halimaw sa paligid ng kagubatan, ang lahat ay ganap na makapagpahinga. Sa oras na ito, marami sa iba pang mga kalahok ang nagsimulang pumunta sa paligid pati na rin, ang ilan ay nakahanap ng isang lugar na mapagtataguan, at naghintay para sa pagtatapos ng susunod na araw. Di nagtagal, maliwanag na kinabukasan, at lahat ay nag-uusap, naghihintay sa pagtatapos ng laro. At sa itaas ng langit ay unti-unting nag-iba-iba. Sa tuktok ng Kobe Mountain, isang gintong pattern ang lumitaw ng hindi inaasahan. Sa pattern, mayroong 7 light spot ng iba't ibang kulay. Matapos lumitaw ang mga light spot na iyon, nagsimula itong kumurap. Aalis na ba? Malapit na bang mawala itong light curtain? Ewan ko, hindi ko alam kung paano lalabas, ano ang pakiramdam ko, may kung anong atraksyon sa langit. Parang puwersa. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap, at ang atraksyon mula sa langit ay lumalakas at lumalakas. Parang pamilyar na pamilyar ang golden pattern. Napansin mo ba ito? Mukhang nakita mo na ito sa isang lugar. Ang hindi inaasahan ni Jack ay sa mga oras na ito, biglang may sinabi si Daniela.
Nakakamangha, kukuha ako ng ilang larawan gamit ang aking telepono. Hinawakan ni Venus ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Bakit mukhang mapa ang pattern na ito? Tiningnan din ito ni Rufus saglit, saka sinabi. Lalong natigilan ang puso ni Jack, oo, mukhang mapa talaga. Maaari mong tingnan ang 7 light spot na ito ng iba't ibang kulay, kung nasaan sila, at kung mayroon mang locus yung ganito. Biglang nagkaroon ng kakilakilabot na haka-haka si Jack. Naniniwala siya na dapat mayroong ultimate God realm, ngunit hindi niya alam kung paano o bakit ito nawala. At ang pormasayon na ito ay naiwan bilang isang sirang pormasayon maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay inayos ni Jared Hunt, naramdaman niya, marahil, ang pagbuo na ito ay isang uri ng gabay. Siguro, ang pagtatayo ng pormasayon at ang sinaunang halijing bato ay sadyang nawasak, at ang layunin ng pagsira dito, natatakot ako, ay upang pagtakpan kung ano iyon. Ang mapa na ito ay medyo katulad ng ating Daxia. Nagsimula na ring mag-isip si Helena. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya, Diyos ko, ang mga lokasyon ng 7 light spot na ito ay talagang hindi basta-basta na mamahagi. Oo, pagkatapos pag-isipang mabuti, nalaman mo ba na ito ay kapareho ng pamamahagi ng 7 mapanganib na lugar sa Daxia, ito ba ay pareho? Oo, talaga, ang posisyon ay talagang katulad ng posisyon ng 7 mapanganib na lugar. Bulalas din ni Daniela, Diyos ko, ngayon ko lang naisip na ang mga pattern na ito ay gulo lang ng mga pattern. Lumalabas lang kapag malapit ng lumabas ang formation. Unexpectedly, may meaning talaga ito. Ito ay mahusay. Naikuyom ni Jack ang kanyang mga kamao at tuwang-tuwa. At sa oras na ito, isang whirlpool ang lumitaw sa kalangitan. Napakalakas ng atraksyon na mabilis nitong naakit ang lahat at pagkatapos ay sinipsip sila sa whirlpool. Kabanata 14:20. Nakakamangha, mukhang malapit na silang lumabas. Sa labas ng light curtain, isa-isang tiningnan ng mga tao mula sa maraming pamilya ang malaking light blue curtain na may emosyon. Lalong nagtiwala si Jared. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at malakas na sinabi, lahat, sa pagkakataong ito, halatang maraming mga master ang namatay. Hay, ito rin ay isang uri ng ehersisyo para sa kanila. Ang mga master na bumaba ay pawang mga tunay na Panginoon. Sila ay bininyagan na ng dugo at tiyak na makakaahon pa sila sa hinaharap. Hindi alam ni Jared na ang kanyang sariling panganay na anak ay patay na. Matapos inumin ang kanyang gamot, ang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa kanyang anak ay hindi na gumagana. Kaya naman, hindi niya naramdaman ang pagkamatay ni Cloud. Sa makatuwid, natural niyang naisip na si Cloud ay dapat nabuhay ngayon, at tiyak na naipaghiganti niya si Chet. Oo, ang mga master na nakaligtas ay tiyak na gagawa ng isang bagay na malaki sa hinaharap. Nakangiti ring sumama si Trenton, ang pinuno ng pamilya Lagorio. Naniniwala siyang patay na si Jack, at magsanib puwersa silang tatlo at tiyak na makukuha nila ang ninanais nilang resulta. Ang nakakagulat lang ay tila nag-iingat sila laban sa mga mandurumog ng kabilang partido sa bandang huli, kaya't ang kanilang mga tao ay dapat na maraming namatay. Gayunpaman, hanggat si Jack, ang kalahok ng White family, kahit natalo sila ng 3 o 400, hanggat namatay din si Jack, sapat na iyon. Nakangiti ring tumayo ang master ng pamilyang Trevino, oo, sinabi ang mga patakaran bago ang laro. Dapat sumunod ang lahat sa mga patakaran. Pati ang pangalawang anak ng Master Hunt ay namatay, nakilala rin niya ito, bagamat tiyak na malungkot siya. Ngunit, ito rin ay kalooban ng Diyos, ang lahat ay makikilala lamang. Tumango si Jared, oy, okay lang. Napakaraming araw na ang lumipas. Sa simula, dapat hindi katanggap-tanggap, at normal lang ang malungkot. Oo, naniniwala ako na pagkatapos ng ilang sandali ay lalabas na, tiyak na maraming tao dito, at malulungkot sila, ngunit para sa kanila, alam nila ang mga panganib. Ang emosyonal na bagay na ito ay hindi dapat masyadong seryosohin. Siyempre, masyadong tama si Master Hunt. Nakangiting sabi ni Trenton, pagkatapos ay tumingin kay Nash, at pagkatapos ay tinanong si Nash, Master White, ang iyong anak ay isang Panginoon. Siya nga pala, isa sa iyong 2 anak na lalaki ay pumunta sa isang mapanganib na lugar at hindi na bumalik. Halatang patay na siya. Nakakaawa ito dahil apo ko rin iyon, at ako rin ay nalulungkot. Sa puntong ito, Trenton after a pause, he continued, gayunpaman, kung ang iyong pangalawang anak na lalaki na si Jack ay namatay din, natatakot ako na mas masaktan ka kaysa sa akin. Sa oras na iyon, magkakaroon ka lamang ng isang anak na babae, Yul.
Alam ni Jared na kinasusuklaman ni Trenton si Nash dahil ang kabilang partido ay gustong-gustong tapikin ang kanyang sarili sa likod at gustong purihin ang pamilya Hunt, tumabi lang din siya at tumulong na magsabi ng isang bagay, oo, doon. Kaso kawawa naman talaga ang White family head, at least meron pa akong nakakatandang anak, samantalang ikaw, wala ka talagang anak. Napangiti si Master Trevino, sumunod din ang kanyang anak na babae para sumali sa kompetisyon. Di ba? Paano kung namatay siya sa loob? Natatakot ako na kailangan niyang umuwi at magmadali upang gumawa ng mga talento. Kung hindi, siya ay talagang huli sa kanyang linya. Hindi talaga inaasahan ni Nash na ang tatlong masters na ito ay hindi inaasahang magsasabi ng mga ganoong salita sa harap ng lahat. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita ni Trenton ang hindi magandang tingnan ng mukha ni Nash, napangiti ulit si Trenton, ano? Ba, Master White, nagbibiro lang kami. Hindi pa lumalabas ang mga contestant, takot ka ba talaga? Hindi ka man lang makapag-joke. Tinitigan ng masama ni Nash ang kabilang side bago sinabing, Trenton, sabi mo rin, hindi pa lumalabas ang mga contestant, paano mo malalaman na patay na ang anak ko? Hindi kasing husay ng ilang master ang combat effectiveness ng anak ko, at hindi kasing ganda ng cultivation base ng ilang masters. Pero, kasing laki ng Kobe Mountain ang kagubatan sa loob. Baka hindi niya mapansin ang mga malalakas na tao, hanggat hindi niya mapapansin ang mga malalakas na tao, mabuhay. Tumingin si Nash White sa screen at sinabing, at ang anak ko, makakalabas na siya. Sa sandaling ito, sa itaas ng magaan na kortina, biglang ilang tao ang itinapon palabas. Hindi nila ito pinansin at aksidenteng nahulog sa lupa. Ouch! Hindi ko inaasahan na itatapon ako. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.